tulad ng isang taong nagtayo ng bahay ng walang pundasyon. Nang bumaha at bumugso ang tubig sa bahay na yon, ito ay kaagad bumagsak at lubusang nawasak. Ikapitong Kabanata. Nang matapos turuan ni Jesus ang mga tao, pumunta siya sa bayan ng Capernaum. Doon may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang tungkol kay Jesus, nagsugo siya ng ilang mga pinuno ng mga Hudyo upang pakiusapan si Jesus na dalawin at pagalingin ang alipin. Paglapit ng mga sugo kay Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya. Siya po'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo, sapagkat mahal niya tayo mga Hudyo. Sa katunayan nga po, ipinagpatayo niya tayo ng isang sinagoga. Sumama sa kanila si Jesus. Ngunit nang malapit na siya sa bahay, ay nasa lubong niya ang mga kaibigan ng kapitan. Sila ay sinugo ng kapitan upang ipasabi kay Jesus. Ginoo, huwag na po kayong magpakapangkot. Hindi ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking tahanan. Na hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit sabihin lamang po ninyo, at gagaling nga ang aking alipin. Ako po ay nasa ilalim ng mga nakatataas sa akin, at may nasasakupan naman akong mga kawal. Kapag sinabi ko sa isa, pumunta ka roon, pumupunta siya. At kapag sinabi ko naman po sa isa pa, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko po sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa niya yun. Namangha si Jesus nang marinig ito. Kaya't humarap siya sa makapal na taong sumusunod sa kanya at sinabi, Kahit sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya. Pagbalik nila sa bahay, naratnan ng mga sinugo na magaling na nga ang alipin. Pagkatapos nito, nagpunta naman si Jesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasa lubong nila ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang byuda. Napakarami nang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay, kaya't sinabi niya rito, Huwag ka nang umiyak. Nilapitan niya at hinipo ang kinalalagyan ng bangkay, at tumigil naman ang mga may pasa nito. Sinabi niya, Binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. Naupo ito at nagsalita, at siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Sinidla ng takot ang lahat, at sila'y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, Dumating sa gitna natin ng isang dakilang propeta. Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan. At kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ng balitang ito tungkol sa ginawa ni Jesus. Ibinalita kay Juan ng kanyang mga alagad ang lahat ng mga pangyayaring ito. Kaya't tinawag ni Juan ang dalawa sa kanila at pinapunta sa Panginoon upang itanong kung siya na nga ang ipinangakong darating o kung maghihintay pa sila ng iba. Pagdating do'y sinabi nila kay Jesus, Pinapunta po kami dito ni Juan ang tagapagbautismo upang itanong kung kayo na nga ang darating o maghihintay pa kami ng iba. Nang mga sandaling iyon, si Jesus ay nagpapagaling ng maraming may sakit at ng mga pinapahirapan ng mga karamdaman at ng masasamang espiritu. Marami ding mga bulag ang pinagkalooban niya ng paningin. Kaya sinabi niya sa mga sugo ni Juan, Bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong nakita at narinig. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, kumagaling ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mga dukha ang magandang balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Habang papaalis sa mga sugo, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Bakit kayo pumunta sa ilang? Anong ibig ninyong makita? Isang halamang tambo na iniuugoy ng hangin? Ano nga ba ang inyong sinadya? Isang taong may maringal na kasuotan?
Ang mga nagsusuot ng maringal at namumuhay sa karangyaan ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ang inyong sinadya? Isang propeta? Oo. At sinasabi ko sa inyo, siya'y higit pa sa isang propeta, sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Ipadadala ko ang aking sugong mauuna sa iyo upang ihanda ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa inyo, wala pang isinisilang na mas dakila kaysa kanya. Ngunit mas dakila kay Juan ang pinakahamak sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang lahat ng mga taong nakarinig sa kanya, pati na ang mga maniningil ng buwis, ay sumunod sa itinatakda ng Diyos nang magpabautismo sila kay Juan. Subalit ang mga Pariseo at ang mga tagapagturo ng kautusan ay tumangging pabautismo. Sa gayon, hinamak nila ang layunin ng Diyos para sa kanila. Sinabi pa ni Jesus, Kanino ko maihahambing ang mga tao ngayon? Anong nakakatulad nila? Ang katulad nila ay mga batang nakaupo sa palengke at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Tumangis kami, ngunit hindi kayo nakiiyak. Sapagkat nang dumating si Juan na tagapagbautismo, siya'y nag-aayuno at hindi umiinom ng alak. At ang sabi ninyo, sinasaniba ng demonyo ang taong yan. Nang dumating naman ang anak ng tao, siya'y kumakain at umiinom. Ngunit sinasabi naman ninyo, tingnan ninyo ang taong yan. Matakaw, manginginom at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan. Subalit ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang tama sa pamamagitan ng lahat ng taong namumuhay ayon dito. Minsan, si Jesus ay naanyayahang kumain sa bahay ng isang Pariseo. Pumunta nga siya at dumulog sa hapag. Sa bayang yon ay may isang kilalang babae na masama ang pamumuhay. Nang mabalitaan nitong kumakain si Jesus sa bahay ng naturang Pariseo, nagpunta siya roon na may dalang pabangong nasa sisidlang alabastro. Umiiyak siyang lumapit sa paanan ni Jesus at hinugasan ng kanyang luha ang mga paa nito. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok ang mga paa ni Jesus, hinalikan at binuhusan ng pabango. Nang ito'y makita ng Pariseyong nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili, Kung talagang propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. Bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, Simon, may sasabihin ako sa iyo. Ano po iyon, Guro? Sagot niya, at nagpatuloy si Jesus. May 2 taong nangutang sa isang nagpapahiram ng pera. 500 denaryo ang inutang ng isa at 50 denaryo naman ang sa ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngayon, sino kaya sa kanila ang lalong magmamahal sa pinagkautangan? Sumagot si Simon, Sa palagay ko po'y ang pinatawad ng mas malaking halaga. Tama ang sagot mo. tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, Nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng kanyang sariling buhok. Hindi mo ko hinalikan, ngunit siya, mula nang pumasok ay hindi tumitigil ng kahahalik sa aking mga paa. Hindi mo pinahiran ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin lang ang pagmamahal. At sinabi niya sa babae, Pinatawad na ang iyong mga kasalanan. at ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanong sa sarili. Sino ba itong nangangahas magpatawad ng kasalanan? Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, Iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Humayo ka, ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikawalong kabanata.
Hindi nagtagal at nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon sa paligid. Nangangaral siya at nagtuturo ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman. Si Mariang tinatawag na Magdalena, 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Si Juan ang asawa ni Kusa, nakatiwala ni Herodes, si Susana, at marami pang iba. Sarili nilang salapi ang kanilang ginastos para sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nagdatingan ng mga tao mula sa iba't ibang bayan at sila'y lumalapit kay Jesus. Nang natitipon na ang maraming tao, isinalaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Isang magsasaka ang pumunta sa bukid upang maghasik. Sa kanyang paghasik, may binhing nalaglag sa daan. Tatapakan ito ng mga tao at tinuka ng mga ibon. May binhi namang nalaglag sa batuhan at tumubo, ngunit ito'y agad na natuyo dahil sa kakulangan ng tubig. May nalaglag naman sa may matitinik na halaman, at nang lumago ang mga halamang ito, sinakal ang mga binhing tumubo roon. Meron namang binhing nalaglag sa matabang lupa. Ito'y sumibol, lumago, at namunga ng tig-100 butil. At pagkatapos, ay sinabi niya ng malakas, "Makinig ang may pandinig." Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot si Jesus, "Sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit sa iba'y nagsasalita ako sa pamamagitan ng talinghaga. Kaya nga't tumingin man sila'y hindi sila makakita, at makinig man sila'y hindi sila makaunawa. Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga taong nakikinig. Dumating ang dyablo at inalis nito ang salita sa puso ng mga nakikinig upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag naman sa batuhan ay ang mga nakarinig ng salita at tumanggap nito ng may kagalakan, ngunit hindi ito nag-ugat sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok, sila'y tumiwalag. Ang mga nahasik naman sa may matitinik na halaman ay ang mga nakinig sa salita ng Diyos. Ngunit nang malaon ay nadaig ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan, kaya't hindi nahihinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat nito sa kanilang pusong tapat at malinis. At sila'y nagtsatsaga hanggang sa mamunga. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tinatakluban ng banga o kaya'y inilalagay sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay yon sa talagang patungan upang matanglawan ang mga pumapasok sa bahay. Walang natatago na di malalantad at wala ring lihim na di mabubunyag. Kaya't pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pati na ang inaakala niyang nasa kanya. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, ngunit hindi sila makalapit sa kanya dahil sa dami ng tao. Kaya't may nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nilang makipagkita sa inyo." Ngunit sinabi ni Jesus, "Ang mga nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos, ang siya kong ina at mga kapatid." Isang araw, si Jesus ay sumakay sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, "Tumawid tayo sa ibayo." At ganun nga ang ginawa nila. Nang sila ay naglalayag na,